waiting for your bright blue sky. Para sa mga Pilipino na gustong maging maayos yung ating bansa. Anyway, so let's see what we have here. So, sabi ng Diyos na maraming maka-Diyos sa ating bansa. And this is acknowledged by heaven. I-clarify natin yung cards. So, totoo pa rin ng Diyos ang hiling ng mga Pilipino na magkaroon ng leader na mapagmahal sa ating bansa. Pero kasi sa ngayon, I don't feel na this is happening. I feel na may mga tao naiinggit sa Pilipinas. Kasi this country is once na maunlad. Pero I really feel it's more in the future kung maagapan. Kasi sa ngayon, nafe-feel ko kasi na may pagkabagsak na yung ekonomiya natin. So anyway, this is good news for Philippines. So magkakaroon tayo ng leader na mapagmahal at saka balance. This person can work on his or her own. Na walang tao na nagpupush or mga nagpupumilit. I feel na kung sino man ito, may pagka-rebellious siya. Yung kanyang vibe. Hindi ko naman sinasabing masama siya. Ibig sabihin lang no, may pagka-stubborn siya na hindi siya basta nakikinig sa opinion ng iba. Yun yung vibe na nasa sense ko. Meron siyang sariling paninindigan. Pero mapagmahal siya na tao. Mahal niya yung bansa natin. So anyway, sa mga Pilipino na talagang gusto na umunlad ang Pilipinas, ito yung magandang balita na kung sino man tong magnanakaw at tamad, I feel here na mga tao na actually nagtitipon para mapaalis na itong taong to. I feel na sinungaling din siya kung sino man to. So meron silang leader dito sa grupo na to. And this person is aware kung sino man yung nagnanakaw na yan. Kaya sa ngayon, minamadali nila yung pagnakaw ng pera ng taong bayan. So, I'm not sure if you're aware about it. Pero, yun ang nangyayari behind the scenes. Meron nagnanakaw ng kayamanan. Ngayon, I'm sensing with this one, nagpadala yung Diyos sa mga tao para imulat yung mata ng mga tao dahil sa mga nangyayari. Kasi I really feel here na madalas kasi na marami na nagsisinungaling, na marami nag-hide kung ano yung katotohanan. Kaya nagpadala yung Diyos sa mga truth speaker para sila yung magbunyag ng mga katiwalian at saka ng mga nangyayari sa totoo. Kasi yung mga nangyari ngayon sa media or sa ibang influencer na bayaran, iba yung mga sinasabi nila. So far naman, yung gusto sabihin ng Diyos na may mga tao na nagsisinungaling behind the scenes. They are the reason why kung bakit minamalas yung bansa natin. And I'm sensing with this one, so yung mga tao talaga ay regretful na yun yung pinili nila na tao. Pero I'm sensing na dahil nga maganda naman yung hangad ng mga tao, kaya nila binoto yung taong yun, kasi akala nila pampaangat, I feel na may mangyayaring pagbabago. Kasi nga, as I told you, whomever our leader was, ito yung tao na madalas kontrolin ng ibang mga bansa.
Kaya yung mangyayari niyan is, mga tao baka magprotesta na. May masamang mangyayari sa kanya sa pagsunod niya sa mga tao na hindi mabubuti. Ay pinakakarmahin siya. At pinaisa sa anak niya, yung mamalasin din. And next thing that we have is this one. So, this is nice. Kasi may mga tutulong sa mga tao na gusto sana na maganda sana mangyari sa ating bansa. So, we will be free from this disaster, from this person, and God will set us free from that. Yun yung good news. At saka, yung maganda dito is yung magtutulungan-tulungan yung mga tao to make it happen, to free themselves from the wrong leader. So, anyway, ito yung iyong card ng mga Pilipino. So, we have the scent. Oh, this is nice. So, once again, our country will be abundant and rich once na mapaalis yung mga maling tao. Anyway, so let's see what else do we have here. So, we got the Worm in reverse, so cold-hearted. Kung sino man yung leader natin sa ngayon, this is a me person. Next that we got, this is one. So, meron din tao na leader, pero siya ay hindi sumusunod. So, nandito yon. May pagka-stubborn na tao na hindi sumusunod sa iba dahil may sarili siyang pananindigan. So, baka independent siyang tao. So, you have the bliss here, but it's in reverse. So, as I told you, pabagsak na yung ekonomiya natin. And dahil yon sa boss. Pero mawawalan siya ng power. So, baka yung boss na sinasabi can be the president or can be somebody baka sa ibang bansa rin, pwede rin. So, you have the chain here. I feel it's more on debt or utang, okay, in Tagalog. So, yun nga, kaya pumagsak ang ekonomiya natin kasi sa utang. Kaya, yun nga, hindi siya makakaalis sa krimen na nagawa niya kasi ka-questionin siya ng mga tao dahil nga di niya inintindi yung bansa. Yung mga pera, nilagay lang niya yun sa kanyang sarili. So, as I told you, pabagsak yung ekonomiya. So, dahil dyan, baka yung mangyari dito is matanggal nga siya sa trabaho kasi ka-questionin siya ng mga tao kung bakit bumagsak ang ekonomiya biglaan. Ngayon, tinan pa natin kung ano pang meron. Naregalo yung Panginoon para sa mga Pilipinong may pakialam sa ating bansa. Di makakatakas, guys, yung tao na magnanakaw daw, sabi nila. Magnanakaw ng yaman ng Pilipinas. So, anyway, yun nga, yung maganda dito na mangyari, na regalo ni God, makakawala tayo. Makakawala tayo sa mga taong yan. So, lalabas ang katotohanan about sa ating ekonomiya na nawalan tayo ng malaking pera dahil sa mag-asawa. As you can see, so hindi sila basta makatakas. Pwede sila makulong. Ngayon, tinan natin ang kanilang karma sa ginawa sa ating bansa. I'm sensing na yun nga, habang buhay na mamalasin. At I feel here na mapapatalsik talaga sila ng maaga. Kasi I feel na binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos para itama yung lahat. Pero hindi nila ginampanan yung dapat nilang gawin. Kaya yun, natanggal na yung opportunity in the future. Another dimension. So, pagka daw kayong basta may iniwala sa politiko na pulis salita lang. Actually, habang nagsashuffle ako, sumakit yung aking left hand. So, ibig sabihin lang nun, marami mga tao nagagalit sa taong ito na naluklok sa pwesto. So, anyway,
Ito yung mga cards natin. So, yung kanilang karma, magkakaroon sila ng sakit, aawain sila ng mga tao, as you can see, dahil sa kanilang injustice, as you can see here. So, hindi sila matutuwa emotionally kasi may tao, as I told you, na may against sa kanila. Baka pumunta pa sila ng korte dahil yun nga, hindi sila makakalis sa bansa. Hindi sila makakatakas sa masama nilang ginawa. At saka maraming mga tao na iiwan sila, as you can see. At saka yun nga, mapapatalsik sila sa pwesto dahil doon may iyak sila dahil yun nga, akala nila forever may pera, pero pawalan sila ng pera dito kasi siguro nagbabayad sila ng mga tao para magsinungaling. At dahil doon naubos ang kanilang pera. So, yun nga naman problema sila kasi marami mga taong magsusulputan na magsalita against sa kanila sa mga pinagagawa nila. At saka, I'm sensing with this one, yun nga lalabas yung katotohanan. So, yung regalo ng Diyos para sa Pilipinas is maaalis. They mention babaeng ahas, maaalis siya. Kung sino may nagtaksil sa bansa natin. At yun nga, I feel na yung mga tao, hindi na sila maniniwala sa kasinungalingan. So, I feel na maraming makakarma dito, yung mga tao na bayaran, at saka yung mga tao na hindi naging authentic. So, mawawalan yung kanilang credibility to the point na hindi na makikinig sa kanila yung mga tao. So, I feel na yung lesson learned dito, guys, is, dapat hindi kayo bayaran. Dapat kayong tipong tao na may sariling paninindigan at saka ginagawa niyo yung mga bagay dahil sa pagmamahal niyo sa ating bansa o kaya sa mga tao sa paligid. So anyway, continuously do your job na mahalin yung bansa natin. And God bless all of you.